Sisimulan na sa susunod na linggo ang dry run ng mga provincial buses na pansamantalang magbababa sa mga interim bus terminal. Bagaman dry run, tuloy pa rin ang otoridad sa panguhuli ng mga lalabag na bus driver sa kahabaan ng EDSA. May report si Naomi Tiburcio. Susubukan na ang operasyon ng interim bus terminal sa Valenzuela Gateway Complex at Santa Rosa Terminal ng provincial buses. Magsisimula ang dry run sa susunod na linggo, Abril 22. Ibig sabihin nito, imbis na magbaba sa 47 bus terminal sa EDSA, sa dalawang interim terminals kasama ang Parañaque Integrated Terminal Exchange ang babaan ng mga pasahero. Parte ito na paghahanda ng MMDA at ng mga lokal na pamahalaan para sa enforcement at pagpapasara ng mga terminal sa loob ng EDSA na nagiging sanhi ng masikip na daloy ng trapiko. Hindi na pwede talaga magbaba magsakay along EDSA. Ang prangkisa naman talaga nila is point to point. Bagamat dry run pa lang ang interim terminals at hindi pa isasara ang mga terminal sa EDSA, tuloy-tuloy pa rin ang panguhuli ng mga ito sa mga nag-illegal loading at unloading na may multang 500 piso. So sa mga pasahero po na maapektuhan ito, na uuwi ng Lunes, coming from the provinces that they're used to stopping on these stops along EDSA, bawal na po yan. Ibababa po kayo niyan sa terminal. Dahil dito, inaasahang mas luluwag ang yellow lane ng EDSA sa pagsisimula ng enforcement. Sa Mayo, inaasahan ang pagpapasara at sa Hunyo makikita ang simula ng aktwal na pagsasara ng ilang terminal. Samantala, para sa OP ng Semana Santa, naka-full deployment at no absent o day of policy naman ang MMDA sa Huwebes at Linggo. Magpapadala naman ng road emergency personnel at medic ang MMDA sa 21 lokasyon ng bisita iglesia sa loob ng Metro Manila. Pakiusap naman ng MMDA sa publiko. Iwasan na lang po natin magkalat, mga basura natin, yung pag-illegal parking natin para hindi na po tayo makasikip. Naomi Tiburcio, para sa Bayan. Naging maayos at sistematiko ang pagbibigay ng alternatibong transportasyon sa mga apektado ng maintenance shutdown ng MRT-3. Bukod kasi sa pagdadagdag ng bilang ng mga ginagamit na bus, pinaigting din ang pagmamonitor sa mga itinuturing na choke points. May report si Mika Hoson. Kabi-kabilang reklamo ang inabot ng unang araw ng pagsasara ng linya ng MRT-3 para sa maintenance nito. Marami sa kanila naging reklamo ang hirap sa pagsakay at haba ng waiting time sa mga bus na hahalili sa mga pasahero na apektado ng maintenance. Pero ngayong araw, nag-iba na ang kanilang naging karanasan. Mas mabilis today unlike before. Sobrang crowded. Yesterday. Sobrang crowded yesterday. Pero okay naman. Parang less than 15 minutes nakasakay na ako. Kahapon mga almost 1 hour. Mas okay na ngayon. Kahapon, Lunes kasi. Pero ngayon, mas maganda. Kung kahapon, 113 lamang ang bilang ng mga bumiyahing bus, ngayong araw ay dinagdagan na ito. The frequency of buses is more predictable today than yesterday. Bukod dito, mahigpit ding binabantayan ang aabot sa 10 choke points sa EDSA tulad ng ilang bahagi ng Cubao at Quezon Avenue. Meron tayong tinatawag na skip bus. Ibig sabihin yung mga bus kahit na walang laman, dumediretso na doon. Okay na yun may pila sa bus, wag lang yung pila sa pasahero. Bukod dito, mahigpit ding binabantayan ang aabot sa 10 choke points sa EDSA tulad ng ilang bahagi ng Cubao at Quezon Avenue. Pinapakiusapan namin yung mga pasahero na maging mahinahon lang, patient, no? Kasi nga nasanay sila sa MRT . Patuloy na gagamitin ang mga augmentation bus hanggang bukas at itutuloy sa Sabado at Linggo simula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Mika Hoson para sa Bayan.